Bawat sentimong inipon ko, buong buhay ko, para sana sa kinabukasan ng mga anak ko. Pero isang araw, narinig ko ang boses ng aking biyenan at ng sarili kong asawa na nagplano kung paano kukunin ang lahat sa aking passbook. Para akong sinaksak pero nanatili akong tahimik. Ngayon, nakikita ko na ang tunay nilang kulay at sa likod ng aking mga mata, may ngiti akong malamig dahil malapit na akong gumanti. 70 salita. Ang mga pader ng pampublikong ospital ay tila sumisigaw ng kanyang sariling pagod. Amoy gamot at lumang kumot, ang bawat hininga ni Maria Elena, o Elena, sa edad na 30, ay tila may kalakip na kirot, may kaunting pagtataka. Kagagaling niya lamang sa matinding panganganak. 3 ang kanyang isinilang, 3 malulusob na anghel. Ang kanyang katawan, pagod at halos mawala ng malay, ay tila pinigan ng lahat ng lakas. Ang bawat kalamnan ay kumikirot at ang kanyang isip ay gulong-gulo pa. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang kapayapaan sa kanyang puso, isang lambing na tanging ang isang ina lang ang makakaramdam, habang nakatitig sa 3 munting nilalang na tahimik na nakahiga sa kani-kanilang higaan. Ang kanilang mga tinig, bagong silang, ay tila musika sa gitna ng kanyang pagdurusa. Hindi nagtagal ang kanyang panandaliang kapayapaan. Biglang bumukas ang pintuan ng silid, at isang malamig na simoy ng hangin ang tila sumalubong sa kanyang pagod na katawan. Si Marco, ang kanyang asawa, ay pumasok. Hindi siya nagmamadali at ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon. Ang tunog ng kanyang sapatos, matalim at malamig, ay naglalabas ng kakaibang ingay sa tahimik na silid. Hindi siya lumapit sa kanya, ni hindi man lang tiningnan ang mga sanggol. Sa halip, lumapit siya sa bedside table, at dahan-dahang inilapag ang isang puting sobre. Ang sobre ay tila isang balang naghihintay na tumama sa kanya. Elena, ang boses ni Marco ay patag, walang anumang init. Kailangan nating maghiwalay. Hindi niya inasahan ang mga salitang iyon. Ang kanyang puso, na kanina lamang ay puno ng pagmamahal para sa kanyang mga anak, ay tila biglang piniga. Hindi niya maintindihan. Bakit ngayon? Bakit sa ganitong pagkakataon? Ang kanyang lalamunan ay tila nabarahan, hindi makapagsalita. Ito ang mga papeles ng diborsyo, patuloy ni Marco, at ang kanyang mga mata ay tiningnan siya, ngunit walang pagmamalasakit, walang pakialam. Pirman mo na lang iyan. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Marco, bakit? Ang tanging nasabi niya, halos pabulong. Isang mapait na ngiti ang lumabas sa labi ni Marco. Bakit? Sawa na ako sa kahirapan, Elena. Hindi ko kailangan ng pabigat sa aking kinabukasan. Ang bawat salita ay may kalakip na panlilibak, isang uri ng puot na hindi niya kailanman nakita sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi ko kailangan ng isang asawang walang alam gawin, kundi maging mahina, at ngayon, may 3 pang bibig na kailangan kong pakainin. Hindi ito ang pinangarap ko para sa sarili ko. Ang 3 munting anghel, tahimik na natutulog, ay tila hindi nababahala sa tensyon sa pagitan ng kanilang mga magulang. Ngunit para kay Elena, ang mga salita ni Marco ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sakit na kanyang naramdaman. Ang pagtataksil ay sumaksak ng malalim. Ang pagkabigo ay dumurog sa kanyang kaluluwa. Hindi na naghintay si Marco ng sagot. Tumalikod siya, at muli, ang tunog ng kanyang sapatos ay naging matalim at malamig habang lumalayo. Wala man lang siyang sulyap na iniwan para sa kanyang mga anak, sa sarili niyang dugo. Ang pintuan ay dahan-dahang sumara, at tila kasabay nito ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang silid ay muling naging tahimik, ngunit ang katahimikan ay tila mas mabigat pa kaysa sa anumang ingay. Naiiwan siyang mag-isa, sa gitna ng kanyang sakit at pagtataksil, kasama ang 3 munting anghel. Ang sobre ng diborsyo ay nakalatag sa tabi niya, tila isang pangitain ng kanyang nawasak na kinabukasan. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang dumaloy sa kanyang pisngi, mainit at masakit. Walang tunog.
Tanging ang tahimik na pagtangis ng isang pusong nasira. Ngayon, sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, sa pagitan ng pagod at pagkabigo, kailangan niyang harapin ang katotohanan. Ngunit paano? Paano niya itataguyod ang 3 munting buhay na ito ng mag-isa? Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Pakiramdam niya, siya ay nasa isang malalim na balon at walang sinumang makakarinig sa kanyang mga panaghoy. Ngunit kalahating oras pagkatapos ng pag-alis ni Marco, isang di inaasahang pangyayari ang magbabago sa lahat. Muling bumukas ang pintuan, ngunit sa pagkakataong ito, isang pamilyar na anino ang pumasok. Si Manong Jose, ang lumang mayordomo ng pamilya Valbuena, ay naroroon. Matanda na ang kanyang anyo, kulubot ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalasakit. May suot siyang lumang barong Tagalog na tila tanda ng kanyang matagal ng paglilingkod. Nagulat si Elena. Hindi niya inaasahan ang pagdating ni Manong Jose. Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang kama at sa ikinagulat niya, lumuhod ito sa harapan niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at paggalang. Binibining Elena, ang boses ni Manong Jose ay basag, puno ng emosyon. May masamang balita po ako at isang balita na magbabago sa inyong buhay. Napatingin si Elena sa mayordomo, ang kanyang puso ay naguguluhan. Ano pa bang mas masakit na balita ang pwede niyang marinig? Ang inyong ama, si Don Valbuena, ay sumakabilang buhay na po, ang patuloy ni Manong Jose, at ang kanyang mga mata ay tila nagbabadya ng luha. Parang kinuryente si Elena. Ang kanyang ama, si Don Valbuena. Ang kanyang ama na matagal na niyang iniwan upang maghanap ng sarili niyang kapalaran. Ang kanyang ama na sinabihan niya na hindi niya kailangan ang kayamanan nito. Isang kurot ng panghihinayang ang kanyang naramdaman. Hindi niya nakapiling ang kanyang ama sa huling sandali. Ngunit, binibining Elena, dugtong ni Manong Jose, at ang kanyang tinig ay tila may halong pag-asa. Bago po siya pumanaw, ipinamana niya sa inyo ang kanyang buong kayamanan. Ang Valbuena Holdings. Lahat-lahat po. Mula sa kanyang pagkabigla, dahan-dahang bumalik si Elena sa realidad. Buong kayamanan? Hindi niya maintindihan. Ano-ano ang ibig mong sabihin, Manong Jose? Ang inyong mana, binibining Elena, ang sagot ni Manong Jose, at sa pagkakataong ito, may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Ay nagkakahalaga ng 60 bilyong piso, bukod pa sa mga ari-arian at iba pang pamana. 60 bilyong piso. Ang mga salita ay tila umalingaw sa tahimik na silid. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Ang kanyang ama, na kailanman ay hindi siya pinabayaan. Ang kayamanan na kanyang tinalikuran. Ang mga salita ni Marco, sawang-sawa na ako sa kahirapan. Ang ironya ng buhay ay tila nanunuya sa kanya, ang kanyang mga luha ay tumigil sa pagdaloy. Sa halip, isang kakaibang pakiramdam ang unti-unting sumibol sa kanyang puso. Isang mahinang kislap ng pag-asa. Hindi na siya mag-isa. Hindi na siya mahina. Hindi na siya pabigat. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang bagong apoy ang dahan-dahang nag-alab sa kanyang puso. Malayo sa amoy ng gamot at pait ng kahapon, ang alaala ni Elena ay nagbalik sa isang mundo ng ginto at bulaklak. Siya si Maria Elena Valbuena, ang nag-iisang tagapagmana ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas. Ang kanyang kabataan ay tila isang diwata, napapalibutan ng karangyaan na tanging sa mga panaginip lang makikita. Mayroon silang mga mansyon sa Forbes Park, Dasmariñas Village, at maging sa mga piling lugar sa mundo. May sarili silang pribadong eroplano, isang armadong security team, at isang hukbo ng mga personal na staff na handang maglingkod sa bawat kagustuhan niya. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaan, mayroong isang bagay na hinahanap ang kanyang puso, isang bagay na hindi mabibili ng anumang pera. Nais ni Elena ng tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi nakabatay sa kanyang apelyido o sa bilyon-bilyong kayamanan ng kanyang pamilya. Palagi niyang nararamdaman na ang mga lalaking lumalapit sa kanya ay hindi siya ang nakikita,
kundi ang kanyang pera, ang kanyang posisyon. Sawang-sawa siya sa mga peking ngiti, sa mga papuri na may kalakip na interes, at sa mga mata na nag-iisip kung paano makikinabang sa kanyang yaman. Nangarap siya ng isang pag-ibig na simple, totoo, at walang bahid ng anumang ginto. Nais niyang maramdaman na mahal siya para sa kung sino siya, hindi sa kung ano siya. Kaya, sa edad na 20, ginawa niya ang isang bagay na kinalaban ang lahat ng inaasahan ng kanyang pamilya. Siya ay tumakas mula sa kanyang gilded cage, sa kanyang palasyo na puno ng ginto at alaala, at nagpasya na lumikha ng sarili niyang buhay. Nag-aral siya sa isang ordinaryong universidad, nagtrabaho sa iba't ibang part-time na trabaho, at namuhay ng simple. Itinago niya ang kanyang totoong pagkatao, ang kanyang apelyidong Valbuena, at ang lahat ng kanyang kayamanan. Ang kanyang ama, si Don Valbuena, kahit na labis na nasaktan sa kanyang desisyon, ay lihim pa ring sinuportahan at pitrotektahan siya sa malayo, sa pamamagitan ng kanyang mga pinagkakatiwalaang tao, tulad ni Manong Jose. Ito ay isang uri ng pagmamahal ng ama na nagpapahintulot sa kanyang anak na matuto at lumaki, ngunit hindi pa rin pababayaan. Sa isang ordinaryong co-working space, sa gitna ng mga nagsisimulang negosyante na puno ng pangarap, nakilala niya si Marco. Si Marco ay isang ambisyosong binata, may matalas na isip at puno ng mga ideya para sa isang tech startup. Ipinakita niya ang kanyang sipag at talino. Sa unang tingin, nahulog ang loob ni Elena sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang isang kinabukasan na puno ng pag-asa, isang kinabukasan na hindi nakabatay sa kayamanan kundi sa kanilang dalawa. Mahal niya ang ideya ng isang simpleng buhay, ng pagbuo ng isang pamilya na ang pundasyon ay pag-ibig at pagsisikap, hindi pera. Lihim silang nagkaroon ng relasyon. Walang nakakaalam sa kanyang totoong pagkatao. Naniwala si Marco na si Elena ay isang simpleng babae na nagtatrabaho lang para mabuhay. Hindi niya kailanman hinayaang makita ni Marco ang anumang bakas ng kanyang nakaraang buhay. Ang kanilang kasal ay simple, sa isang maliit na simbahan, at tanging ang ilang piling kaibigan at ang kanyang kinukop na pamilya lamang ang dumalo. Pagkatapos ng kasal, namuhay si Elena ng simple. Siya ang nagluluto, naglilinis, at nagtitipid sa bawat sentimo upang suportahan ang mga pangarap ni Marco. Naniwala siya sa kanyang mga pangarap at nakita niya ang kanyang sarili na magiging isang masipag na asawa na magiging suporta sa kanyang ambisyon. Sa likod ng kanyang pagtatago, lihim niyang sinusuportahan ang e-Avanza Solutions, ang startup ni Marco. Ginamit niya ang kanyang trust fund at ang tulong ng kanyang ama sa pamamagitan ng mga shell companies, mga peking kumpanya, upang maglagay ng key soft loans at angel investments sa kumpanya ni Marco. Ginawa niya ito upang hindi masira ang ego ni Marco, upang isipin nito na sa sarili niyang pagsisikap ay nakamit niya ang tagumpay. Sa bawat maliit na tagumpay ni Marco, nadarama niya ang tuwa, kahit na alam niyang siya ang lihim na nagtutulak sa kanyang asawa. Ang pagmamahal niya kay Marco ay sapat upang isakripisyo ang lahat. Ngunit sa paglipas ng panahon, dahan-dahang nagbabago ang ugali ni Marco. Sa unang 5 taon ng kanilang pagsasama, napansin niya ang maliliit na insidente na tila nagpapahiwatig ng kanyang tunay na kulay. Naging irritable si Marco sa maliliit na bagay, lalo na kapag nahaharap sa mga problema sa negosyo. Naging mas abala siya sa kanyang trabaho, madalas na umuuwi ng gabi at kung minsan ay hindi na umuuwi. Ang kanyang mga pangarap na magkaroon ng isang simple, ngunit masayang pamilya ay tila unti-unting lumalayo. Ang kanyang pagkapuri ay lumalaki. Madalas siyang magsalita tungkol sa kanyang mga nagawa, sa kanyang katalinuhan, at sa kanyang mga koneksyon, kahit na ang mga koneksyong iyon ay tila galing sa wala. May mga pagkakataon na nakikita niya ang isang kakaibang tingin sa mga mata ni Marco tuwing pinag-uusapan ang pera o kapangyarihan. Isang tingin na puno ng kasakiman. Ngunit sa bawat pagkakataon, pilit niyang pinipigilan ang kanyang sarili na mag-isip ng masama. Minahal niya si Marco at naniwala siya na ang pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat.
Ang kanyang inosenteng puso ay pilit na ipinagtanggol ang lalaking kanyang minahal. Hindi niya kailanman inisip na ang kanyang walang malay na pag-ibig, ang kanyang pagiging inosente, ay magiging dahilan ng kanyang sariling pagdurusa. Ang kanyang pagnanais na makahanap ng tunay na pag-ibig ay nagdala sa kanya sa isang landas na puno ng sakit at pagtataksil. At ngayon, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, kailangan niyang harapin ang katotohanan ng kanyang mga nakaraang desisyon. Ang amoy ng pampublikong ospital ay unti-unting lumabo, napalitan ng sariwang simoy ng hangin at malinis na linen. Lumipat na si Elena sa Marangyang Valbuena Holdings Executive Medical Suite, isang pribadong ospital na pag-aari ng kanyang pamilya. Ang bawat sulok ng silid ay nagpapakita ng karangyaan, malambot na kama, mga sining sa dingding, at isang personal na nurse na nakabantay sa bawat galaw niya. Ang malaking kaibahan sa kanyang dating kinalalagyan ay tila isang malupit na paalala ng kanyang pinagdaanan. Mula sa hirap ng pampublikong ospital, ngayon ay nasa gitna siya ng kayamanan na matagal niyang tinalikuran. Habang nakahiga, pinoproseso ni Elena ang lahat. Ang matinding pagtataksil ni Marco, ang kanyang mga salita na tila paulit-ulit na tunog ng isang sirang plaka sa kanyang isip, sawa na ako sa kahirapan. Hindi ko kailangan ng pabigat sa aking kinabukasan. Ang mga salitang iyon ay puno ng paglibak ng puot. At ngayon ang ironya. Siya, si Maria Elena Valbuena, ang nag-iisang tagapagmana ng 60 bilyong piso, ang nilait dahil sa kahirapan. Ang kanyang puso, puno ng kalungkutan, ay unti-unting napapalitan ng nagbabagong galit. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang mga anak. Nakatitig siya sa sobre ng diborsyo na iniwan ni Marco. Isang sobre na tila sumisimbolo ng kanyang pagkabigo, ng kanyang kawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon, ang sobre na iyon ay hindi na simbolo ng kanyang pagbagsak, kundi ng kanyang pagbangon. Dahan-dahan, sa nanginginig na mga kamay, kinuha niya ang sobre. Hindi dahil sa ayaw niya ng diborsyo, kundi dahil sa kawalang galang at kalupitan na kasama nito. Dahan-dahan, punit-punit niya ang mga papeles, ang bawat pagpunit ay tila pagpunit din sa kanyang emosyonal na ugnayan kay Marco. Ang pag-ibig, ang pagmamalasakit, ang mga pangarap na binuo niya, lahat ay naglaho kasama ng bawat piraso ng papel. Ngayon, ang kanyang mga anak ang kanyang lakas, ang kanyang motibasyon. Nakatitig siya sa 3 munting anghel at tahimik na natutulog sa kanilang mga higaan. Sila ang kanyang kinabukasan. Sila ang kanyang dahilan upang lumaban. Hindi na niya hahayaan ang sinuman na saktan sila o ang kanilang kinabukasan. Siya ang magiging ama at ina para sa kanila. Hindi nagtagal, dumating si Manong Jose, kasama ang legal team ng Valbuena Holdings. May dalang mga papeles, mga kontrata, at mga financial reports. Ang kanyang unang formal na pulong bilang Elena Valbuena, ang bagong pinuno ng isang imperyo. Binibining Elena, ang sabi ng isa sa mga abogado, si Atty. Ramirez, isang matanda at iginagalang na abogado na matagal nang naglilingkod sa pamilya Valbuena. Kinukumpirma po namin ang inyong mana. Kayo po ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ari-arian at kumpanya ng Don Valbuena. Ang Valbuena Holdings ay isang malaking imperyo na may mga interes sa banking, real estate, enerhiya, at iba pang industriya. Ang lahat ng ito ay nasa inyong mga kamay na. Ang bawat salita ay tila isang bigat na dahan-dahang lumalapat sa kanyang mga balikat. Ngunit hindi na siya ang dating Elena. Ang kanyang pagiging biktima ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagiging strategist. Tiningnan niya ang mga papeles, ang mga numero, ang mga detalye. Ang kanyang isip ay nagsimulang magtrabaho, lohikal at determinado. May isa pa po kaming natuklasan, binibining Elena, dugtong ni Atty. Ramirez, at tiningnan si Manong Jose na tila naghihintay ng hudyat. Ang mga soft loans at angel investments na lihim na ipinapasok sa Avanza Solutions, ang kumpanya ng inyong asawa, ay galing sa inyong trust fund. Ginamit po ninyo ang mga shell companies ng Valbuena
upang suportahan ang kanyang negosyo nang hindi niya nalalaman. Isang kurot ng sakit ang naramdaman ni Elena. Siya mismo ang nagpoprotekta sa taong nagtaksil sa kanya. Siya mismo ang nagbigay ng lakas sa taong dumurog sa kanyang puso. Ang irony ay tila sumasampal sa kanyang mukha. Ngunit ang sakit na iyon ay mabilis na napalitan ng matinding pagpapasya. Attorney Ramirez, ang boses ni Elena ay matatag, walang anumang bahid ng emosyon. Simula ngayon, putulin ang lahat ng pondo at pagpapautang sa Avanza Solutions. Agad-agad. Simula ng pag-recover ng lahat ng pautang na may buong komersyal na interes. Gusto kong makita ang lahat ng dokumento at kasunduan na ginawa sa pagitan ng Valbuena Holdings at ng kumpanyang iyon. Nagulat ang mga abogado sa kanyang bilis at determinasyon. Hindi sila sanay sa ganitong uri ng utos mula sa isang babaeng akala nila ay mahina. Ngunit nakita nila ang apoy sa kanyang mga mata, ang determinasyon na tila hindi na kayang pigilan. Masusunod po, binibining Elena, ang sagot ni Atty. Ramirez, at may paghanga sa kanyang tinig. Nakatitig si Elena sa kanyang mga anak. Ang kanyang isip ay bumabalangkas ng mga plano. Hindi na siya magiging biktima. Hindi na siya magiging mahina. Babangon siya, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ito ang simula ng pagkaputol ng emosyonal na ugnayan. Ito ang simula ng kanyang paggising. Ito ang simula ng kanyang pagiging reyna. Naisip niya, ang pagiging Valbuena ay hindi lang pera, ito ay kapangyarihan. At sa kapangyarihang iyon, hahanapin niya ang katarungan. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Ang mga salita ni Marco ay babalik sa kanya. Mga minamahal kong tagapakinig, matapos nating marinig ang bigat ng pasakit at ang unti-unting pagbangon ni Elena, ano sa tingin ninyo ang nararamdaman niya sa mga sandaling ito? Dapat ba siyang magpatawad o lumaban ng buo? At paano kaya siya magsisimulang kumilos laban sa taong nagtaksil sa kanya? Ibahagi ang inyong kuro-kuro at mga hula sa comment section ng ating YouTube channel. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa akin at sa kwentong ito. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig. Sa malawak at tahimik na Valbuena residence, nagsisimula si Elena sa kanyang masinsinang pagbabago. Araw-araw, matapos alagaan ang kanyang mga sanggol, siya ay dumediretso sa pribadong gifin ang bawat suntok sa punching bag. Bawat pagbuhat ng pabigat ay tila pagpapalaya sa sakit at galit na matagal niyang kinimkim. Mula sa maputlang ina sa ospital, unti-unti siyang nagiging isang babaeng mas toned, mas malakas, at may kakaibang kinang sa mga mata. Ang kickboxing ay hindi lang para sa pisikal na lakas, kundi para rin sa kanyang mental na disiplina. Ang bawat galaw ay kalkulado, bawat hininga ay kontrolado. Kasabay ng kanyang pisikal na pagbabago, nagbago rin ang kanyang anyo. Ang kanyang buhok ay ginupit sa isang modernong asymmetric bob na nagbibigay sa kanya ng mas matalas at mas propesyonal na hitsura. Ang kanyang mga dating simpleng damit ay napalitan ng mga designer business suits na nagpapatingkad sa kanyang queenly demeanor. Sa bawat pagpasok niya sa board meetings ng Valbuena Holdings, siya ay tila isang reyna na umupo sa kanyang trono. Hindi nagtagal, napansin ng mga miyembro ng board ang kanyang kakaibang determinasyon at talino. May isang Robles, isang matandang miyembro ng board na kilala sa kanyang pagiging skeptical, ang nagduda sa kanyang kakayahan. Ngunit sa bawat tanong nito, sinasagot siya ni Elena ng matalas na pagsusuri ng mga operasyon at pagdedesisyon na nagpapatahimik sa lahat. Ang bawat salita niya ay may bigat, bawat desisyon ay may matibay na batayan. Ang dating inosenteng Elena ay naglaho, napalitan ng isang babaeng may kakaibang kakayahan sa pamumuno, isang bagay na dati ay natatago. Samantala, malayo sa mundo ng Valbuena, si Marco naman ay nagdiriwang. Sa isang eksklusibong club sa Makati, ang ilaw ay kumikinang, ang musika ay malakas, at ang mamahaling champagne ay dumadaloy ng parang tubig. Kasama niya si Bianca, na nakasuot ng mamahaling damit at alahas.
Ipinagmamalaki ni Marco ang kanyang kikalayaan sa kanyang mga kaibigan. Sawa na ako sa pabigat na iyon, ang sabi niya, mayabang na tinitingnan si Bianca. Ngayon, malaya na ako. At kasama ko pa ang koneksyon ng pamilya ni Bianca. Ito na ang simula ng aking brilliant future. Ang kanyang mga kaibigan ay tumatawa, umiinom at nagbibigay ng papuri. Si Marco, sa kanyang delusyon, ay naniwala na siya ay nasa tuktok na ng kanyang tagumpay. Ang pag-alis ni Elena ay tila isang malaking pabor para sa kanya. Hindi niya alam na ang tahimik na bagyo ay papalapit na, at ang bawat desisyon ni Elena ay tila isang kidlat na unti-unting sisira sa kanyang mundo. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang euphoria. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang gumuho ang Avanza Solutions. Ang mga bank account ng kumpanya ay biglang na-freeze. Ang mga supplier na dating nagpapahintulot ng credit ay biglang humingi ng cash payment. Ang mga maliliit na pautang na dating madaling makuha ay biglang naglaho. At ang key angel investor na si Elena pala ay biglang nawala, tila bula. Si Marco, sa kanyang pagkadismaya, ay hindi maintindihan kung bakit nagkakagulo ang kanyang kumpanya. Anong nangyayari? Ang tanong niya sa kanyang mga tauhan, ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Bakit nagkakaproblema tayo sa cash flow? Bakit walang pumapayag na magpautang? Sinubukan niyang gamitin ang koneksyon ng ama ni Bianca, ngunit ang ama ni Bianca ay tila hindi interesadong tumulong sa isang kumpanyang unti-unting nalulugi. Ang pagmamayabang ni Marco ay unti-unting napalitan ng lumalaking kaba. Ang kanyang mga tawag ay hindi na sinasagot. Ang kanyang mga emails ay hindi na binabalikan. Ang kanyang brilliant future ay tila nagiging isang malaking katanungan, samantala, sa tahimik na Valbuena residence, natanggap ni Elena ang detalyadong ulat mula kay Manong Jose tungkol sa lumalalang sitwasyon ni Marco. Binabasa niya ang bawat linya, ang bawat numero, ang bawat detalye ng pagbagsak ng Avanza Solutions. Isang misteryosong ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Hindi ito ngiti ng paghihiganti, kundi ngiti ng hustisya. Ayon po sa aking impormasyon, binibining Elena, ang sabi ni Manong Jose, ang tanging pag-asa na lang ni Marco ay ang Golden Land Project, isang malaking lupaing pinaplano niyang bilhin upang gawing isang resort. Ito po ang huling barahan niya. Nakatitig si Elena sa kanyang mga sanggol, ang kanyang ngiti ay lumalim. Ito na ang oras. Ang kanyang susunod na estratehikong galaw ay nakaumang na. Ang tahimik na bagyo ay malapit ng bumagsak at hindi ito handa si Marco. Ang hangin sa auction house ay puno ng tensyon. Sa gitna ng mataong silid, naroon si Marco, pinagpapawisan. Ang Golden Land Project, ang kanyang huling pag-asa, ay nakasalalay sa auction na iyon. Ang bawat bid ay tila isang hampas sa kanyang puso. Ang kanyang kumpanya, ang Avanza Solutions, ay nasa bingit na ng pagbagsak. Ang lahat ng kanyang pangarap, ang lahat ng kanyang pagmamayabang, ay tila naglaho na. Ang bahay ng kanyang mga magulang na isinangla niya ay nakataya rin. Bago ang auction, detalyadong binrief ni Manong Jose si Elena tungkol sa proyekto. Ang Golden Land Project po, binibining Elena, ay ang huling pag-asa ni Marco. Base po sa aking insider information, ang kanyang bidding price ay hindi lalampas sa 500 milyon. Ito po ang maksimum na kaya niyang ibigay. Isang henyo at malupit na kontragalaw ang binuo ni Elena. Gumamit siya ng isang hindi kilalang subsidiary ng Valbuena Holdings upang lumahok sa auction. Ang utos niya, talunin si Marco sa pamamagitan lamang ng maliit na margin, ngunit sapat upang durugin ang kanyang pag-asa. Ang bid ay nasa 470 milyon, ang sabi ng auctioneer, at tumingin kay Marco, nanginginig ang mga kamay ni Marco. Ito na ang kanyang huling pagkakataon. 475 milyon, ang sigaw niya, ang kanyang boses ay basag. Ang auctioneer ay tumingin sa ibang bidder sa kinatawa ng hindi kilalang subsidiary ng Valbuena. At pagkatapos ang huling bid. 501 milyon.
Parang pinutulan ng hininga si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi niya maintindihan. Saan galing ang bid na iyon? Ang kanyang pag-asa ay biglang naglaho. Sold, ang sigaw ng auctioneer at bumagsak ang martilyo. Ang tunog ay tila nagtatapos sa lahat ng pangarap ni Marco. Ang kanyang imperyo ay gumuho na. Ang bahay ng kanyang mga magulang ay malapit nang mawala. Matapos matalo sa auction, lumabas si Marco sa auction house, halos gumagapang. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang pagmamataas ay napalitan ng matinding kahihiyan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, kung ano ang kanyang gagawin. Mula sa kanyang tinted limousine, tahimik na pinanood ni Elena si Marco. Walang emosyon ang kanyang mukha. Walang tuwa. Walang lungkot. Tanging ang pagmamasid ng isang reyna na nakita ang kanyang kalaban na bumagsak. Ilang araw pagkatapos ng auction, naghanda si Elena para sa kanyang engranding pampublikong debut bilang pinuno ng Valbuena Holdings. Ang National Business Leaders Gala sa The Peninsula Manila ay ang perpektong lugar. Sinadya niyang magpadala ng invitation kina Marco at Bianca. Alam na alam ang kanilang desperasyon. Dumating si Elena sa gala, nakasuot ng isang nakamamanghang designer gown, at may tiara na tila nagpapahiwatig ng kanyang bagong posisyon. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang kanyang pagdating ay tila isang paglitaw ng isang reyna. Ang lahat ng naroroon ay nagulat, nagtaka, at naghanga. Hindi nila inaasahan ang pagbabago ni Elena. Si Marco at Bianca, sa kabilang banda, ay desperadong naghahanap ng mga investors, ngunit tanging malamig na pakikitungo ang kanilang natatanggap. Ang kanilang pagmamataas ay naglaho. Ngayon, sila ay desperado, naghahanap ng kahit na anong tulong. At pagkatapos, ang pinakahihintay na anunsyo. Mga ginang at ginoo, ikinagagalak naming ipakilala ang bagong presidente ng Valbuena Holdings. Walang iba kundi si Maria Elena Valbuena. Ang spotlight ay nakatuon kay Elena. Tumayo siya, nagbigay ng isang mapagkumbabang ngiti at tiningnan ang lahat ng naroroon. Ang kanyang mga mata ay dumapo kay Marco na nakatayo sa isang sulok, puno ng pagkabigla at kahihiyan. Ang diretsong komprontasyon ay naroroon na. Ang reyna ay nagbalik at ang kanyang paghaharap ay hindi malilimutan. Ang Ritz Hotel Ballroom, o marahil ang engranding bulwagan ng The Peninsula Manila, ay nagmistulang kumikinang naginto sa ilalim ng mga matatamis na ilaw. Bawat sulok ay puno ng mga piling tao sa lipunan, mga negosyante, politiko, at mga taong may mataas na katungkulan. Ang mga champagne flute ay kumikinang, ang mahinang tugtog ng orkestra ay bumubulong sa hangin, at ang mga pag-uusap ay tila nagsasayaw sa gitna ng karangyaan. Ito ang National Business Leaders Gala, isang gabi kung saan ipinagdiriwang ang mga tagumpay sa mundo ng negosyo. Sa isang sulok, nakatayo sina Marco at Bianca, tila mga anino sa gitna ng napakaraming bituin. Pilit silang humingiti, pilit na lumalapit sa mga taong sa tingin nila ay makatutulong sa kanilang naluluging negosyo. Ngunit ang bawat pagtatangka ay tila bumabangga sa isang pader na yelo. Ang mga dati nilang kaibigan ay umiiwas ng tingin, ang mga negosyanteng dati ay handang makipag-usap ay biglang naging abala. Ang kanilang desperasyon ay tila isang amoy na kumakalat sa hangin, na nagpaparamdam ng pagkasuklam sa kanilang mga dating kakilala. Si Bianca, na sanay sa luho, ay unti-unting nawawalan ng pasensya, ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. Si Marco naman, na dating mayabang, ay tila isang bula na unti-unting lumiliit, ang kanyang pagmamalaki ay naglaho na. Biglang bumulong ang orkestra. Ang mga ilaw ay dahan-dahang lumabo, at ang lahat ng atensyon ay napunta sa entablado. Isang matikas na host ang lumabas. Mga ginang at ginoo, ang kanyang boses ay umalinggaw sa bulwagan, isang karangalan na ipakilala ang bagong mukha, ang bagong puwersa, sa likod ng isa sa pinakamalaking imperyo sa ating bansa. Ang Valbuena Holdings. Pagkatapos ng anunsyo, bumukas ang dobleng pinto sa tuktok ng hagdanan,
at tila isang reyna na lumabas mula sa isang lihim na mundo, dahan-dahang bumaba si Elena. Suot niya ang isang itim na velvet gown, na tila yakap ang kanyang bagong hubog na katawan, at ang lumang tiara ng pamilya Valbuena ay kumikinang sa kanyang buhok, sumasalamin sa mga ilaw. Ang kanyang bawat hakbang ay mabagal, maringal at puno ng otoridad. Ang kanyang mga mata ay tila may kakaibang misteryo, na tila nagtatago ng libu-libong kwento. Ang dating Elena na maputla at mahina ay naglaho, napalitan ng isang babaeng puno ng lakas at kumpiyansa. Nagulat ang buong bulwagan. Ang mga bulong ay nagsimulang kumalat, ang mga mata ay nanlaki, at ang mga pag-uusap ay biglang natigil. Ngunit ang pinakamatinding pagkabigla ay kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito ba ang babaeng kanyang iniwan? Ang babaeng kanyang tinawag na pabigat? Ang babaeng kanyang nilait dahil sa kahirapan? Hindi. Hindi ito possible. Isang matinding pagtatanggi ang bumalot sa kanyang isip. Pilit niyang ipinipikit ang kanyang mga mata, umaasa na kapag idilat niya ito ay maglalaho ang pangitain. Ngunit naroroon pa rin si Elena, mas maganda, mas makapangyarihan, at mas imposibleng abutin. Ang unti-unting pagkaunawa sa katotohanan ay tila isang matalim na sibat na bumabaon sa kanyang puso. Ang babaeng kanyang ipinahiya ay ang bagong reyna. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, pilit siyang naghanap ng huling pagkakataon. Pilit siyang lumapit kay Elena, ang kanyang mukha ay puno ng pagpapanggap na pagmamalaki at pagmamahal. Elena, ang sabi niya, ang kanyang boses ay tila desperado, hindi ako makapaniwala. Ikaw pala ang bagong pinuno ng Valbuena. Ang galing mo talaga. Hindi ko alam na may tinatago ka palang ganyan. Pilit siyang humiti, umaasa na ang kanyang mga matatamis na salita ay makakapagpabalik sa dati. Pwede na tayong magkabalikan, Elena. Alam kong may pagmamahal ka pa rin sa akin. Tayo pa rin, di ba? Para sa ating mga anak. Ang kanyang mga salita ay tila bumubulong sa gitna ng bulwagan, at ang lahat ay nakikinig, ngunit si Elena ay nanatiling kalmado. Walang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Tiningnan niya si Marco, ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon. Marco, ang kanyang boses ay matatag, malamig, at puno ng otoridad, hindi na ikaw ang aking asawa. At hindi na ako ang Elena na kilala mo. Isang mahinang ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang ngiti ay hindi ng pagmamahal, kundi ng maingat na panunuya. Ngayon, ako si Genf Maria Elena Valbuena. Ang nag-iisang pinuno ng Valbuena Holdings. Ang bawat salita ay tila isang latigo na humahampas kay Marco. Nagulat siya sa kanyang katatagan. At tungkol naman sa ating kasal, patuloy ni Elena, at ang kanyang mga mata ay tila bumabalik sa nakaraan, sa pampublikong ospital, huwag kang mag-alala. Ang mga papeles ng diborsyo na ibinato mo sa akin ay matagal ko nang pinunit. Ngunit hindi dahil sa ayaw ko ng diborsyo, kundi dahil sa kawalang-galang mo. Mas gusto kong maging malaya ka, Marco. Malaya ka sa lahat ng pabigat, gaya ng sabi mo. Ang mga salita ni Elena ay tila bumalik sa kanya, mas masakit pa kaysa sa inaasahan niya. Ang bulwagan ay nanatiling tahimik, ang lahat ay nakikinig sa kanilang paghaharap. Tungkol naman sa iyong business proposal, Marco, patuloy ni Elena, at ang kanyang boses ay naging mas profesional, ang Valbuena Holdings ay hindi nakikipag-ugnayan sa mga kumpanyang may pinaghihinalaang ethical standards at kakulangan sa managerial competence. Hindi na kami magpapahiram ng pera sa Avanza Solutions. Hindi na ito magiging bahagi ng aming portfolio. Ang mga mata ni Marco ay tila lumuha. Ang kanyang pagtatangka na bawiin si Elena ay tuluyan ng nabigo. Ngunit hindi pa tapos si Elena. Lumapit siya kay Marco at dahan-dahang bumulong, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang paraan ng pagtrato ng isang tao sa kanyang pamilya ay salamin kung paano niya trarato ang kanyang business partners. Isang matalim na sakit ang naramdaman ni Marco. Alam niyang ito na ang kanyang katapusan.
Ang kanyang reputasyon sa negosyo ay tuluyan ng nasira sa harap ng mga elite ng lipunan. Pagkatapos bumulong, tumalikod si Elena, ang kanyang itim na velvet gown ay sumasayaw sa hangin. Si Bianca, na kanina pa nakatago sa likod ni Marco, ay dahan-dahang lumayo, iniwan si Marco na nag-iisa at napahiya sa gitna ng ballroom. Ang kanyang oportunismo ay mas nanaig kaysa sa anumang pagmamahal na pinapanggap niya. Si Marco, nag-iisa, sa gitna ng napakaraming tao, ay tila bumagsak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang paghinga ay bumibiga. Sa gitna ng kanyang pagbagsak, isang baso ng champagne ang nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay, at ang tunog ng basag na baso ay umalingaw sa bulwagan, sumisimbolo sa pagkabiyak ng kanyang buhay, ng kanyang mga pangarap, at ng kanyang pagkatao. Ito na ang kanyang katapusan. Ang gabi ay malamig at tahimik, ngunit ang isip ni Marco ay puno ng nag-aalab na puot. Basang-basa siya ng ulan, naglalakad sa labas ng hotel, ang bawat patak ay tila humahampas sa kanyang balat. Ang kanyang dating mayabang na tindig ay naglaho, napalitan ng pagiging miserable. Sa likod niya, sumunod si Bianca, ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. Marco, ang sabi niya, ang kanyang boses ay matalim, ano bang nangyayari sa iyo? Hindi na ako makapagtiis. Wala ka ng pera, wala ka ng negosyo. Hindi ito ang pinangarap ko. Ang mga salita ni Bianca ay lalo pang nagdagdag sa kanyang galit. Ngunit ang galit na iyon ay hindi sa sarili niya, kundi kay Elena. Ang babaeng nagpakita sa kanya ng kahihiyan. Ang babaeng nagpasira sa kanyang buhay. Kinabukasan, nagtagpo sina Marco at Bianca sa isang madilim na sulok ng isang cafe, malayo sa mga matang mapanuri. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding galit at desperasyon. Hindi ko ito palalampasin, Bianca, ang sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Babawi ako sa kanya. Kailangan kong sirain ang buhay niya, gaya ng pagkasira niya sa akin. Isang kakaibang ngiti ang lumabas sa labi ni Bianca, puno ng pagiging tuso. Marco, may paraan pa. Kailangan lang nating gamitin ang mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang mga bata. Anong ibig mong sabihin? May karapatan ka bilang biological father, Marco, paliwanag ni Bianca, ang kanyang boses ay bumubulong, puno ng kasamaan. Ay demanda natin siya ng full custody. Sasabihin natin na hindi siya karapat-dapat na ina. Gagamitin natin ang media. Ilalabas natin ang kwento ng isang mahirap na ama na lumalaban para sa kanyang mga anak, laban sa isang mayamang, walang pusong ina na mas inuuna ang negosyo kaysa sa kanyang pamilya. Isang ngiti ang dahan-dahang lumabas sa labi ni Marco. Ito ay isang masamang ngiti. Ang ideya ay tila isang liwanag sa kanyang madilim na isip. Ang bulong niya, ito ang perpektong plano. Kailangan natin ng abogado na walang prinsipyo, isang abogado na handang gawin ang lahat para sa pera. Hindi nagtagal, isang linggo matapos ang gala, nakatanggap si Elena ng isang selyadong sobre. Court summons. Custody battle. Ang mga salita ay tila sumaksak sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa niya ang nilalaman ng demanda. Peking akusasyon tungkol sa kanyang mental instability, pagiging workaholic, at ang key corrupting influence ng kanyang kayamanan sa mga bata. Ang bawat salita ay tila isang balang tumatama sa kanyang pagiging ina. Hindi ito makatarungan. Hindi niya ito kayang tanggapin. Kasama rin sa demanda ang isang sulat mula sa abogado ni Marco na nag-aalok ng key out-of-court settlement kapalit ng kalahati ng kanyang liquid assets, 30 bilyong piso. 30 bilyong piso para lang manatili ang kanyang mga anak sa kanya. Ang galit ay biglang sumiklab sa kanyang puso. Hindi ito takot, kundi isang malamig at nakamamatay na galit. Ang kanyang mga anak, ang kanyang pinakamahalagang kayamanan, ay ginagamit na kasangkapan para sa pera. Agad siyang pumunta sa nursery ng kanyang mga anak. Ang 3 munting anghel ay tahimik na natutulog, ang kanilang mga mukha ay puno ng inosenteng kapayapaan.
Dahan-dahan niyang hinaplos ang litrato ng kanyang mga anak, ang kanyang puso ay puno ng matinding pagmamahal at pagprotekta. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Walang sinuman ang makakakuha sa kanyang mga anak. Agad niyang tinawagan si Manong Jose at ang kanyang legal team. Kanselahin ang lahat ng pulong, ang utos niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng otoridad. Ihanda ang End of the World Protocol ng Valbuena Holdings. Gusto kong sirain sina Marco, Bianca, at ang kanilang abogado. Gusto kong makita silang mawalan ng lahat. Nagulat ang kanyang legal team sa kanyang bilis at determinasyon. Alam nilang ang kanilang binibining Elena ay nasa war mode. Ang instinct ng isang kitigring ina ay nagising na. Hindi nagtagal, nagsimula ang media circus. Ang mga headline ng mga pahayagan at ang mga balita sa telebisyon ay puno ng mga akusasyon laban kay Elena. Valbuena Jerez, inaakusahan ng pagiging walang puso, ang sabi ng isang headline. Ang mayamang ina, ipinagkakait ang mga anak sa ama, ang sabi ng isa pa. Ang mga hate hashtags laban kay Elena ay kumalat sa social media. Isang panayam kay Marco ang lumabas sa telebisyon, kung saan nagpapanggap siyang biktima. Gusto ko lang na makasama ang aking mga anak, ang sabi niya, ang kanyang mukha ay puno ng pagpapanggap na lungkot. Kahit mahirap ako, alam kong mas mahal ko sila kaysa sa kanyang kayamanan. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nanatiling tahimik si Elena. Walang pahayag. Walang sagot. Tanging ang matinding determinasyon sa kanyang puso. Isang gabi, habang nakatayo siya sa balkonahe ng silid ng kanyang mga anak, tiningnan niya ang buwan at dahan-dahang bumulong. Hindi ko hahayaang mahawakan ni Marco ang kahit isang hibla ng buhok ng aking mga anak. Ito ay hindi isang banta, kundi isang panunumpa. Isang panunumpa ng isang inang handang gawin ang lahat upang protektahan ang kanyang mga anak. Ang kanyang lihim na armas ay nakaumang na, mga minamahal kong tagapakinig sa luha sa katahimikan, kung naririnig pa ninyo ako rito, mangyaring mag-comment ng numero 1 sa ibaba, upang malaman kung mayroon pa ring mga kasama akong naglalakbay sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para maipagpatuloy ko ang huling bahagi, kung saan makikita natin kung paano haharapin ni Elena ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Habang patuloy ang media circus, si Marco at Bianca ay tila nasa tugatog ng kanilang tagumpay. Ang bawat pahayag ni Marco, ang bawat maling akusasyon, ay kumalat sa buong bansa. Ang mga i-hate hashtags laban kay Elena ay lumaganap sa social media na tila nagpapahiwatig ng kanyang pagkabagsak. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng bulaang kumpiyansa at pagmamataas. Naniwala sila na sila ang nasa itaas at si Elena ay wala nang magagawa. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging kampante sila, mas nagiging pabaya, ngunit sa Valbuena Tower, sa tuktok ng kanyang imperyo, kalmadong pinagmamasdan ni Elena ang lahat ng ito. Mula sa kanyang malawak na bintana, nakikita niya ang syudad, ang mga ilaw na kumikinang. Ang kanyang AEC team ay balisa, naghihintay ng kanyang utos na sumagot sa mga akusasyon. Ngunit si Elena ay nanatiling tahimik. Hayaan niyo sila, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng matinding resolusyon. Hayaan niyo silang magsalita. Hayaan niyo silang maging kampante. Ang katahimikan ay minsan ang pinakamalakas na armas. Sa likod ng mga eksena, ang kanyang investigative team, na pinamumunuan ng isang ex-military intelligence officer, ay tahimik na kumilos. Bawat sulok ay sinaliksik, bawat impormasyon ay pinag-aralan. Hindi nagtagal, dumating ang ulat. Ang mga ebidensya ng mga krimen ni Marco ay sunod-sunod na lumabas, tax evasion, bribery, money laundering, at embezzlement ng pera ng kumpanya para sa luho ni Bianca. Ang bawat detalye ay tila isang balang tumatama sa kanyang pagkatao. Ngunit ang pinakamalaking bomba ay ang mga video at audio recording mula sa apartment ni Bianca.
Lihim na inilagay ni Manong Jose ang mga concealed camera sa apartment matagal na bago pa man magsimula ang kaguluhan dahil sa kanyang instinct na mayroong masama. Ang video ay nagpapakita ng detalyadong pagpaplano ni na Marco at Bianca ng extortion plot para sa custody ng mga anak. Malinaw ang audio, naririnig ang bawat salita, bawat tawa, bawat masamang plano. Sa isang eksena sa video, nakita si Marco na tumatawa habang sinasabi na hindi niya alintana kung mapupunta sa ampunan ang mga bata basta makuha niya ang 30 bilyong piso. Wala akong pakialam sa mga batang iyan, ang kanyang mga salita ay puno ng pagkasuklam. Pera ang kailangan ko. 30 bilyon. Kung hindi ibibigay ni Elena, hayaan silang mapunta sa ampunan. Ang mga salitang ito ay tila humihiwa sa kaluluwa. Matapos makita ang mga ebidensyang iyon, isang malamig at mapanlinlang na ngiti ang lumabas sa labi ni Elena. Ito ay hindi ngiti ng tuwa, kundi ngiti ng matinding pagpigil sa sarili. Ngayon, handa na siya. Handa na siyang bitagin sina Marco at Bianca. Agad niyang tinawagan ang kanyang legal team. Tanggapin natin ang mediation meeting, ang utos niya. Ito ang ating patibong. Gusto kong makita silang maging kampante at pagkatapos durugin sila. Sa araw ng mediation, sa isang pribadong silid, naroon sina Marco at ang kanyang abogado, puno ng kumpiyansa at kapalaluan. Ang kanilang mga mukha ay tila nagsasabi na nanalo na sila. Nagdedemanda sila ng co-custody at unreasonable child support na tila hinihingi ang lahat. Hindi lang iyan, ang sabi ng abogado ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Kung hindi masusunod ang aming mga demands, magsususlat si Marco ng isang tell-all memoir tungkol sa pagiging walang puso ni Elena. Sisirain namin ang kanyang pangalan at ang pangalan ng Valbuena. Si Elena ay nanatiling kalmado, may poise at walang anumang pagbabago sa ekspresyon. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pader na hindi nila kayang gibain. Nagbigay siya ng mga matalinong tanong, mga tanong na tila inosente, ngunit nagpapalabas ng mas detalyadong pagtatapat ni na Marco at ang kanyang abogado. Siyempre, Elena, ang sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagmamataas, realista tayo. Kailangan ng mga bata ang kanilang ina, at kailangan ko ng kapital para makapagsimula ng bagong buhay. Ibigay mo ang pera at hinding-hindi mo na ako makikita. Ang mga salitang iyon ay malinaw na naitala sa nakatagong mikropono sa brotse ni Elena. Ito ang kanilang sariling patibong. Ang mediation meeting ay nagtapos. Sa huling sandali, tumayo si Elena. Isang nakakapanindig balahibong ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Magkikita tayo sa korte, Marco, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Enjoy your last days as a free man. Ang araw ng paglilitis ay dumating at ang labas ng hukuman ay tila isang pugad ng mga pukyutan. Ang madla ng media ay nagkakagulo, ang mga reporters ay handang-handa, ang kanilang mga kamera ay kumikinang sa sikat ng araw. Ang lahat ay naghihintay ng dramatikong paghaharap. Dumating sina Marco at Bianca, nagbibigay ng kanilang celebrity entrance, pilit nang humingiti sa harap ng mga kamera, na tila sila ang biktima. Suot ni Marco ang isang mamahaling suit, at si Bianca ay naka-designer dress. Naniwala sila ang mananalo, na ang kanilang plano ay nagtagumpay, ngunit ang lahat ay nagbago nang dumating si Elena. Hindi siya nag-iisa. Sinamahan siya ng kanyang elite team of 12 lawyers, lahat ay nakasuot ng itim na suit, na tila isang pader ng katarungan. Si Elena ay nakasuot ng puting business suit, may mga sunglasses, at may otoridad na tindig. Bawat hakbang niya ay tila nagpapahiwatig ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang ingay. Sa loob ng hukuman, nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Marco ay sunod-sunod na nagbigay ng mga maling akusasyon laban kay Elena. Mayroon ding mga bayarang testigo na nagpapatunay sa kanyang mga kasinungalingan na tila nagpapababa sa kredibilidad ni Elena.
Si Elena ay kalmadong nakaupo, nakikinig sa lahat ng paninira ng walang pagbabago sa ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng isang malalim na lihim, isang lihim na malapit ng ibunyag. Matapos ang mga akusasyon, tumayo ang pangunahing abogado ni Elena, si Atty. Valdeza. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Wala kaming mahabang oral argument, mahal na hukom, ang kanyang pahayag ay umalingaw sa tahimik na hukuman. Nais lamang naming magpakita ng video at magsumite ng financial audit documents na magpapaliwanag ng lahat. Nagulat ang lahat. Walang oral argument. Ano ang ibig sabihin nito? Ngunit bago pa man makapagtanong ang hukom, inilagay na ng legal team ni Elena ang mga ebidensya. Ang ilaw sa hukuman ay lumabo at sa malaking screen, nagsimulang umikot ang video mula sa apartment ni Bianca at Marco. Malinaw ang audio. Ang pagpaplano ng extortion plot para sa custody ng mga anak. Ang pagtawa ni Marco habang sinasabi na hindi niya alintana kung mapupunta sa ampunan ang mga bata basta makuha niya ang 30 bilyong piso. Ang bawat salita ay tila isang bomba na sumasabog sa hukuman. Ang mukha ni Marco ay biglang nagbago mula sa pula hanggang sa puti. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng matinding takot at gulat. Si Bianca naman ay mabilis na nagtatakip ng kanyang mukha, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang reaksyon ng hukom ay mabilis at matindi. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkasuklam at ang kanyang tingin ay tila nagbigay ng hatol bago pa man bumagsak ang martilyo. Sunod na inilabas ng legal team ni Elena ang mga ebidensya ng financial crimes ni Marco, tax evasion, bribery, at money laundering. Ang bawat dokumento ay tila nagpapatunay ng kanyang pagiging tiwali. Nagsimula ang kaguluhan sa loob ng hukuman. Ang mga reporters ay mabilis na nagtatype sa kanilang mga laptop, ang mga bulong ay kumalat, at ang lahat ay nagulat sa mga revelasyon. Ang abogado ni Marco, na kanina ay puno ng kumpiyansa, ay biglang tumalikod sa kanya. Tila iniiwan siya sa gitna ng digmaan, si Bianca, sa gitna ng kanyang takot, ay biglang umiyak. Hindi ko po kasalanan, mahal na hukom, ang kanyang sigaw, pinilit lang po ako ni Marco. Siya po ang may plano ng lahat. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng gulat, at si Marco ay biglang galit na tumingin sa kanya. Anong sinasabi mo? Ang sigaw ni Marco, at ang dalawa ay nagsimulang mag-away sa harap ng hukom, ang kanilang pagiging masama ay lubos na nabunyag. Isang malakas na tunog ang umalingaw sa hukuman. Bumagsak ang martilyo ng hukom. May desisyon na ang korte, ang boses ng hukom ay matatag at puno ng otoridad. Base sa mga ebidensyang ipinakita, at sa pag-amin ng mga akusado, ipinapawalang bisa ang lahat ng karapatan ni Marco sa custody at pagbisita sa mga anak. Ang ganap na custody ay ipinagkakaloob kay Maria Elena Valbuena. Ang bulwagan ay napuno ng bulong. Ngunit hindi pa tapos ang hukom. Bukod pa rito, batay sa mga ebidensya ng extortion, fraud, at conspiracy, nag-issue ang korte ng arrest warrant kina Marco at Bianca para sa kanilang mga krimen. Agad na pumasok ang mga pulis. Ang malamig na tunog ng posas ay umalingaw sa hukuman na tila nagbibigay ng huling hatol sa mga taksil. Hinila si Marco at Bianca palabas, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at desperasyon. Ang dating mayabang na si Marco ay tila isang walang buhay na manika. Ang kanyang huling desperadong tingin ay dumapo kay Elena, na kalmadong nakaupo. Ngunit si Elena ay tumitingin lang sa unahan, ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon na para bang hindi niya nakikita si Marco. Ang kanyang katahimikan ay naging matalas na parusa sa pagmamataas ni Marco. Ang mga taksil ay bumagsak. Ang sikat ng araw ay tila bumati kay Elena habang siya ay lumabas mula sa hukuman. Sinalubong siya ng nagkakagulong reporters, ang kanilang mga kamera ay kumikinang, ang kanilang mga tanong ay sunod-sunod na bumubuhos. Ngunit si Elena ay nanatiling kalmado, may poise at may isang matatag na ngiti. Nakamit ang katarungan, ang kanyang maikling pahayag ay malinaw at matatag.
Ang pangunahing focus ko ngayon ay ang palakihin ang aking mga anak ng payapa at magpatuloy sa pamumuno sa Valbuena Holdings ng may integridad. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang pahayag na iyon ay naging headline sa lahat ng pahayagan at balita. Sa labas, naghihintay si Manong Jose, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagmamalaki at paggalang. Yumuko siya kay Elena, isang tanda ng kanyang walang hanggang katapatan. Napakalaki ng pinagdaanan ninyo, binibining Elena, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Ngayon, malaya na kayo. Ang limousine ay tahimik habang naglalakbay pa uwi. Huminga si Elena ng malalim, isang hininga na puno ng kalayaan, ng kapayapaan. Ang kanyang payak ng ngiti ay sumasalamin sa kanyang mukha. Wala nang Marco. Wala nang Bianca. Wala nang kaguluhan. Tanging ang tahimik na paglalakbay patungo sa isang bagong simula. Pagbalik niya sa Valbuena Residence, dumiretso siya sa Ignite Skythemed Nursery ng kanyang mga anak. Ang kisame ay tila puno ng mga bituin, at ang mga sanggol ay tahimik na natutulog, ang kanilang mga mukha ay puno ng inosenteng kapayapaan. Umupo siya sa tabi ng kanilang mga higaan, at dahan-dahang hinaplos ang kanilang mga ulo. Nagbalik ang kanyang mga pagninilay-nilay. Ang mga aral ng kanyang ama, si Don Valbuena, tungkol sa tunay na pag-ibig at kayamanan. Ang pagbagsak ni Marco, na tila nagpapatunay na ang kasakiman ay walang magandang kahahantungan. Ang kanyang bagong layunin sa buhay, hindi lang bilang pinuno ng isang malaking imperyo, kundi bilang isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Mula sa malayo, narinig niya ang mahinang tunog ng sirena ng pulis, na tila humahakot kay Marco. Ngunit ang tunog na iyon ay unti-unting lumabo, at naging bahagi lamang ng ingay ng syudad. Para kay Elena, ang presensya ni Marco ay tuluyan ng nabura, naging isang hindi mahalagang bahagi lamang sa kanyang maluwalhating kwento. Sa kotse, nagpatugtog si Elena ng classical music, pinapawi ang huling bakas ng masasamang alaala. Ang kanyang isip ay malinaw, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Kinuha niya ang kanyang telepono, at tiningnan ang litrato ng kanyang mga anak. Isang malaking ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Nagpasya siyang bumuo ng isang kinabukasan na puno ng kaligayahan, tagumpay at pag-ibig para sa kanila. Hindi lang siya magiging isang ina, kundi isang huwara ng lakas at integridad. Ako si Maria Elena Valbuena, ang kanyang huling pahayag, na puno ng karunungan at ganda. At ipinapakita ko na ako ay hindi masisira. Ang kanyang araw ay napuno ng mga pulong ng negosyo, mga desisyon na nagpapatatag sa Valbuena Holdings. Ngunit sa pagtatapos ng araw, ang kanyang isip ay nakatuon sa isang bagay, ang pagpaplano para sa bakasyon kasama ang kanyang mga anak sa Switzerland. Ang kanyang pagbangon ay ganap, ang kanyang bagong simula ay maliwanag, at ang kanyang kinabukasan ay puno ng pag-ibig, layunin at tunay na kaligayahan. Ang kwento ni Maria Elena Valbuena ay nagtatapos dito. Ngayon, matapos nating marinig ang lahat, ano sa palagay ninyo ang masasabi sa mga desisyon ni Elena? Ibang desisyon kaya ang inyong gagawin kung kayo ang nasa kalagayan niya? Ibahagi po ang inyong mga saloobin sa comment section, binabasa ko po ang bawat komento. Ang inyong mga pananaw ay mahalaga sa akin. Kung ang kwentong ito ay nakapukaw ng inyong isip at damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like. Ibahagi rin ito sa mga taong sa tingin ninyo ay madarama rin ang bawat salita. At syempre, mag-subscribe sa Luha sa Katahimikan channel upang hindi mapalampas ang susunod na mga misteryo, ang mga susunod na paglalakbay na puno ng aral. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod na pagkakataon baka kayo na ang maging bida ng sarili ninyong pagsubok, o magiging saksi sa isa pang kwento ng pagbangon.